Ayan, so magandang umaga, no? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng 2x2, 1x1 ID picture sa loob lamang ng 2 minutes. 2 to 3 minutes, tapos na yung 2x2. Kung suswertehin tayo, 1 minuto. Joke lang. Medyo mahirap. Kaya naman 1 minuto basta walang damit. Pero pagpapalitan natin ng damit, aabot yan ng 2 minuto to 3 minutes. So, papakita ko sa inyo kung paano gawin ng mas mabilis. Pagkatapos, ituturo ko rin sa inyo ng dahan-dahan. Okay, so, let's go. Ayan, so, clap naman dyan. Okay. Simulan na natin. So, click file and open. Then, punta ka sa kung saan yung nakalagay yung ano mo. Pictures. Ayan. Training Center. Ayan. So, ito, click open. So, itong unang gagawin ko is wala mo na tutorial kasi papakita ko sa inyo nga mabilis lang talaga gumawa ng 2x2 ID picture kung sanay ka na. Depende. Pwede rin kaya rin 1 minuto basta no cropping background. Napakasaglit lang talaga. Seconds lang. O dahil magpapalit tayo ng background at saka damit, bigyan nyo ko ng 2 to 3 minutes. Okay, let's go. Click sa keyboard. So, bilisan na natin to. Wala mo na tutorial, no? Para makikita nyo na talagang mabilisang gawa lang. So, pag mga rush hour, pwede nyo gagamitin tong mga discarding ito. Hindi na aabot ng mga 5 minutes to 10 minutes na. Totally, ang nakalagay dyan, rush ID 5 minutes. Pero, kung tutuusin, kaya ng 2 minuto yan. Hindi kasama ang daldal. So, palitan natin ng damit. Para maganda, no? Ayan. So, ganun lang kasimple. Lipat natin damit. Lagay natin si babaw. Ayan. So, hilain mo lang. Pag na-shoot na, ganun lang yan. Tapos, saan yung balikat? O. Tapos, iris mo na. O. Para mukhang totoo, di ba? O. So, itong damit, hubaran natin to. Hubaran. So, mamaya na tayo magtawa-tawa kasi ano tayo eh. Kailangan mag 2 to 3 minutes na binigay ko sa inyo eh, di ba? Mamaya sabihin nyo, nagyayabang tayo, di mo naman pala kaya 2 to 3 minutes. So, ayan, ilang minuto na ba tayo? Oops, tapos na. So, meron na siyang 2x2 ID picture agad. Di ba? Pagputiin pa natin. Tapos, ilipat na natin yan. O, saan din siya ililipat? Doon sa papel kung saan mo siya ipiprint. Example, yung photo paper mo is A4. So, gumawa ka ng A4 size. Okay. So, ayan, sinama ko na sa 2 to 3 minutes ang paglipat, pagpalit ng damit, tsaka background. So, napakadali lang talaga gumawa. Para ka lang nagsisilstock ng paninda mo sa kung saan ka man nagtitinda yan sa mga sidewalk. So, ayan na. So, ang package nito, 4 na 2x2, 8 1x1. Di ba? So, saan ka pa? Saglit lang ginawa. O. Tapos, print mo na ito. Control P. Tapos yan, dapat nakasit ka sa A4 size, standard Epson matte, dahil Epson tayo, tapos print. O, di ba? Palakpak. So, ilang minuto? Mabot lang 3 minutes? Parang hindi, di ba? Ganun lang kadali. So, kita nyo? Mayroon na siyang 2x2 at saka 1x1 ID picture. So, upload. So, para hindi tayo paulit-ulit, ini-next na natin yung isa sa mabagal na paraan. Okay? At kasama na yung tutorial. Open, punta tayo sa desktop. Hanapin natin yung pangalawa, ito. Next model. So, bago ko pala ito ginawa, nagpaalam muna tayo sa mga model natin na kung okay ba sa kanila, gagawin natin silang model sa ating tutorial. So, approve naman po sa kanila dahil wala naman pong pangalan dito naka-indicate. Mamaya sa passport size may pangalan. Para magpaalam muna tayo kung okay lang, pero parang hindi ko gagawin yon kasi may pangalan eh. Ito, panoorin yung mabuti dahan-dahan. Pag open nyo ng picture, ito na dumating. Ang gamit ko pala sa picture na ito is ano lang, yung Nikon na 3100. Tapos naka 50mm ako na fixed lens. So, ayan. Sa loob po ito ng bahay, indoor. So, wala pong ilaw. So, kaya gumamit ako ng external flash niya na built-in.
Okay, start na tayo. Sa keyboard, pindutin yung letter C to crop. Ayan ha, lumabas. Pag lumabas yan, ito sa gilid, drag mo lang yan up and down gamit ang mouse mo. Tapos i-shoot mo lang, click mo yung picture, tapos silain mo. Ilipat mo yung mouse sa gitna, tapos yan. I-gitna mo lang siya. Yan. Pag nagitna na yung subject natin, i-click mo yung enter. Teka, ulit. Click letter C. Tapos punta ka pala dito. Yan. Tapos size ng resolution, gawin mong 2x2. No? Dapat inches ha, inches ang gamit. Ang resolution natin pag ID, laging 600. Okay? 600 dapat lagi. Para malinaw. So, ayan. Tapos, i-center na natin. Yon. Kung yung nagpa-ID sa inyo, hindi na kailangan ng background, tapos na, may 2x2 ka na, ilipat mo na doon, di ba? Walang 10 seconds, makagawa ka na ng 2x2 sa Photoshop. Walang edit na background. Click si crop, tapos drag, tapos, di ba? Ngayon, papalitan natin ng background, so i-crop natin. Medyo dito tayo mahirapan, no? Kasi papalitan natin to ng damit, wala tayong makukuha ditong balat niya. Kasi nga, naka-close pala yung t-shirt nito. Pero gagawa natin ng paraan, ha? Gusto nyo, unahin natin itong leeg. O, sige. Clone tayo. Sa unang tingin nyo, pangit ito, ha? Sa cloning, ipindutin mo yung Alt sa keyboard. Pag Alt, di ba? Alt. Nagbabago, yan yung tsura ng Alt, oh. Tapos click mo. Ibig sabihin, pag click mo, ito dito na portion yun yung kukopyahin mo, tapos ipahid mo dito. Yan. Click yung Alt, tapos pindot sa mouse, bitawan ng Alt, tapos pahid sa mouse. Diba? Hold Alt, pindot sa mouse, tapos ipahid dito sa ilalim. Kung ito yung kinlone mo, lalabas yan dito yung go ahead, okay? Kaya doon ka mag-clone sa malinis, okay? Click Alt sa keyboard, tapos click sa mouse dito sa malinis, tapos ipahid mo dito, okay? Yan. Ganyan lang. Ulitin ko. Hold Alt sa keyboard. Click mouse. Pag na-click mo, ibig sabihin na-copy na. Ipahid mo dito, okay? Dandahan lang pahid. Huwag mo isagad kasi, oh. Makukopya rin yung kulay red. So, dandahan lang, okay? Pwede mong palakihan. Gamit yung open and close parenthesis sa keyboard. Ayan. So, dapat yung mo, soap, ito. Soap lang ha, hindi hard. Kasi pag hard gamitin mo, pag kinapi mo yan, ang lalabas yan hard. O, pangit, di ba? So, dapat soap. Kasi pag soap, pag kinapi mo yan, soap lang siya. Okay? So, medyo pangit siya tingnan sa ngayon kasi lang naman yan. Pero dahil nga ang editing is an art, pangit lang yan siya tingnan. So, hubaran natin siya pababa. Ayan. Medyo pangit siya tingnan, no? Pag ganyan, no? So, pero gaganda yan. Ikakrap na naman natin yung buhok. I-reband natin. So, punta ka sa paint tool. Click paint tool. Tapos, click dito. Tapos, click lang ng click. Hila pataas. Click. So, para pala ma-move mo yung picture ng ganon, para maging hands yan. Tingnan mo hands. Kita nyo yan? Nagbabago. Space po yan. Hold space. Then, click picture. Tapos, drag. Okay? Alt. Roll the button of the mouse para zoom in out. Alt. Tapos yung bula sa mouse, i-up and down mo lang. Huwag mong bitawan yung Alt sa keyboard, ha? Tapos kung gusto mong i-move siya, hold space, i-click mo yung mouse, tapos silain mo. Okay? Malinaw? Okay, balik sa pintol. Ayan. Ganun lang po, simple gumawa ng So, kailangan, pag-click mo dito, huwag mong bitawan, i-form mo siya. Dapat yung line na yan hindi lumalabas, ha? Kapag lalabas yan, yan mismo ang makakat natin. So, kailangan isunod natin sa linya ng buhok. Okay? Yan. So, pwede tayong mag-reband. So, ganun na yan. So, para madugtong yan, i-click mo yung hold mo yung control sa keyboard, tapos pindutin mo yung enter. Yan. Nadugtong na siya, di ba? Paikot. Ngayon, itong lock, tanggalin natin. Double click ha, tapos i-okay mo lang, diba? 2x2. Rename, 2x2, okay. Para ma-delete yung background, dahil ang nakasilik sa kanya is yung object natin, yung picture, pag pinindot mo yung delete sa keyboard, nadi-delete yung mukha. Para ma-undo mo, Ctrl-Alt-Z. Yan.
Control Alt, huwag mong bitawan, tapos Z. Ngayon, para lumabas tong linya na to dito sa paligid, Control Shift I. Ayan, nakita nyo? Mayroon ng border sa gilid. Control Shift I lang. Tapos pindutin mo yung delete. O, up close. Na-delete na yung background. Tapos Control D mo para mawala yung Control D as in dog. Da. Yan. So, nawala na. So, ano nangyari dito sa leeg? Parang pinagtripan. Mamagicin natin yan. Click File, Open. Kunin natin yung suit niya. Ayan. So, ilapag natin dyan. Okay? Yon. So, titingnan po natin, ito po yung balikat ng tao, no? So, dapat yung balikat, ipapantay mo dyan. Ha? Pantay mo dyan yung balikat. Huwag mong ibaba para hindi mo kang mahaba ang liig o maiksi ang liig. Pag binaba mo yan ang haba ng liig, pag tinaas mo naman, walang liig, di ba? So, ganun lang. So, kailangan ipat mo ano yung balikat ng damit, doon din yung balikat ng tao para pantay, okay? So, ganun lang pagtingin. Pag may sumusobra, madali lang yan. Ayan. So, i-erase natin. Click Erase. Dapat hard. Hard, ha? Ayan, hard. Yan. Para mukhang nasa loob talaga yung damit. Pumasok talaga. Kasi pag hindi mo tanggalin yan, hindi mukhang damit sa loob. Ayan. So, yung buhok, i-clone natin. Tulad ng ginawa natin dito. Diba? Diba nag-clone tayo dito sa Nag-clone? Ganon din. Dito ka rin kukuha sa Kasi kung dito tayo kukuha, mag-clone tayo. Clone. Alt-click. Tapos dito may fight sa buhok. Magkakaroon ng yan. Kulay ng katawan. So, Control-Alt-Z. Dapat itong pula, dahil buhok yan dyan, sa buhok na kukuha. Pahid natin. So, palakpak. Diba? Okay, may natutunan kayo. Tapusin natin itong dibdib niya. Kasi hindi pa natin tuluyang nahubaran. Palakihin na natin. Alt. Dahil malaki na, malaki makukuha natin. So, di ba? Basic lang. Tapos, pindutin mo yung letter C. To crop again. Tapos, ganun mo na siya. Oh. Okay? So, enter mo. Tapos, lagyan natin ng white background. Dito. Add ka ng layer sa ilalim. Ayun, may layer 2 na tayo. Lagyan mo sa ilalim. Tapos, ito, dapat kulay puti. Kung puti ang background, sample red. Oh. Pindutin mo yung paint bucket tool. So, nakasilik na tayo sa layer 2. Kulay red yung background, di ba? Kung nasa taas yan siya, at tatakpan, sa gitna, nawawala yung tao. Yan. So, ang ibabaw natin is damit. Kung nasa ilalim, yan yung itsura ng tao. Pag ibabaw natin, yan ang forma. So, applause. Di ba? Ngayon, papalitan natin ng white background. So, pindutin lamang yan at palitan ng white background. Tapos, di ba? Ganun lang. So, mayroon ka ng 2x2 ID picture with formal suit attire and white background color. So, palakpak. So, ganun lang kasimple. Kung gusto mo matuto pa, dagdagan pa natin ng isa. So, okay na ba? I-adjust natin para maging standard. Dito, masyadong haba sa taas. Baba natin konti. Ito, kailangan ipantay na sa balikat para yan. Di ba? So, HD yan. HD. Okay? Malinaw yan kasi nga tayo mismo nagpicture yan, hindi cellphone. So, ngayon, hindi na natin kailangan i-save yan. Ubos oras yan. Kung isi-save mo muna bago mo siya ipiprint. Ang gagawin mo, pindutin mo lang yung control sa keyboard, tapos pindutin mo lang itong hindi pa nasilik. 1, 2. So, nasilik na lahat, di ba? Tapos, para maging isa yan sila, sa keyboard, Control E, as in elephant. Ayan, so isa na lang siya yung layer. Ngayon, pwede mo siyang kopyahin gamit ang rectangular marquee tool. Okay, click dito, tapos pahid pababa, tapos sa keyboard, Control C to copy. Control C to copy. Oy, nawala. Sorry, na-delete. Control C to copy. X yung napindot natin, Control X. Control C to copy, ha. Tapos punta ka dun sa A4 size na ginawa natin, okay? Control V to paste. Yan. Dahil maputi na siya, hindi na natin siya kailangan paputiin pa. Okay? Kasi pag naputi natin yan, nako, baka hindi natin makita yan.
So, dahil wala kayong pang-cutting na 2x2 na machine or 1x1, kailangan natin siya lagyan ng border. Paano lagyan ng border o kaya stroke ang tawag? Dito sa ilalim, yung FX, pindutin lang, tapos click yung stroke, okay? Tapos may color ng stroke, black lagi ang gamitin, tapos number 3 lang. Huwag masyadong kapal, 20, di masyadong makapal. 1 lang, okay? Pwede 1, mas okay pag 1 lang para maliit lang yung guide lang naman yung sa pag-cutting. Ngayon, paano ito padamihin? Sa keyboard ulit, pindutin yung Alt, huwag bitawan, tapos click tong picture, hilain pa, gilid, bitawan ng Alt. Tapos, isilik dito, click ka sa bakante, isilik mo yung dalawa, pindutin ulit yung Alt, tapos hilain mo ulit dito. Yan. Tapos, may 4 na. Ngayon, babalik ka dun sa picture mo. Gagawin natin siyang 1x1. Control Alt I. Control Alt tapos I. Ngayon, 2x2 pala yan. 2x2. Ano bang kalahati ng 2 equals 1? Pwede natin gawing 1 yung dalawa na yan. Pero kung gusto mong mabilisan, isa lang ang papalitan mo itong resolution automatic 300. 600 divided by 2 equals 300, di ba? So, kaysa magpalit ka ng dalawang 1, gawin mo na agad diretso dito ng 300 tapos okay, di ba? So, nakalis ka ng 1 to 2 seconds sa ginawa mo. Ngayon, ganun ulit gagawin. I-select mo siya, tapos copy, Ctrl C, and Ctrl V to paste. So, ganun lang ka-simple ang ating tutorial. Yan. Stroke ulit, tapos drag, alt, alt. So, ganun lang. Ngayon, kung hindi pa malinaw sa'yo, uulit pa tayo ng isa pa. Palakpak muna dyan. Okay, open pa tayo. Pupunuin natin yan. Open. Totally, mayroon itong passport size na package. Ganito ang technique. Ctrl Z, 2x2. Kung gusto mo maging passport size yan, kung pindutin mo yung set to crop, hindi mo kailangan mag-save. Click mo yung size ng resolution. Ito yung size ng passport, centimeters. Okay? 3.5 by 4.5. So, enter mo lang passport size na agad yan. Kikita nyo, oh. So, mayroon ka na agad passport size. Hindi mo na mag-edit ng paulit-ulit pa. Diba? Kita nyo? Na-upload. Ngayon, gusto may limpag yan, hindi ko na isasama sa tutorial. Ihiwalay natin yan dito, okay? Pinakita ko lang sa inyo na hindi mo kailangan mag-save, edit, save, edit, save. Kasi pwede naman natin kopyahin diretso yan. Ha? So, balik tayo sa 2x2. Bali ito, hindi natin to i-close para hindi na ako paulit-ulit mamaya. Ayan, hindi ko i-close yung mga yan, ha. Ilalagay lang natin yan dyan sa gilid. So, i-delete muna natin to kasi may pangalan yan eh. Ngayon, open ulit tayo. Pangatlo, desktop. Ito. Yan. Sa keyboard, pindutin ng letter C. So, dahil iba yung size niya, palitan natin ng inches, 2, height, 2, resolution, 600. Tapos, drag lang. Very simple. Oh, dapat yung mata, ipantay mo dyan yung mata. Ang mata lagi ang ipantay nyo, ha. Hayaan mo tumatagil-tagilid yung liig nila at saka mukha. Importante yung dalawang mata, pantay, okay? So, click mo lang yung enter para makrap. So, gusto mo, ilagay natin yung damit. Pwede naman damit muna. O, damitan muna natin siya bago natin siya hubaran. Parang, damitan mo muna bago mo hubaran. Para ma-excite. Ayan. So, ilagay natin yung damit. Ayan. So, very simple lang. Ayan. So, yung paggalaw dito na maliitan, yung keyboard, yung arrow up and down, left and right, ito yung ginagamit natin, ha. Ayan, so kung saan yung balikat niya, doon mo ipantay yung damit. Para sigurado, ayan. So may lumalagpas, di ba? So halatang edit, pero pag tinanggal mo yan, naku po, parang totoo yan. Pumasok yan sa record. Ngayon, ang pangit naman tingnan kung hindi natin to tatanggalin yung damit, di ba? Kung hubaran natin to siya ng dahan-dahan. Palakihan natin, gamitin tayo ng clone. Click dito, tapos, oy, hindi siya na-clone kasi yung layer hindi nakaselect yung picture. Dito tayo magkuklone eh.
Oh, dapat nakaklik ka dyan para pasok ko. Yan, oh. Sumama yung itim. So, paliitan natin. Yan. Oops. Mali na naman. Yon. Diba? So, dapat pantay yung kulay. Kasi pag hindi pantay, ibang result niyan. Diba? So, dahan-dahan lang hanggang mahubaran mo siya. Hindi naman halata yan pag na-print na eh. Ang tinatawag yan, art. So, kita yun, nahubaran natin siya. Tapos yung buhok niya, ito, lumalagpas. Walang problema yan. Total, babae naman to, kaya natin i-ribbon yan. Ngayon, ayusin mo natin itong buhok. Tanggalin natin yung yung dyan, yung mga, yan, wala na, di ba? So, teka lang, paitimin natin yung maayos. Ay, ibig sabihin, lumalagpas pala siya. Dito tayo kukuha. So, ngayon, ganun lang yan, i-ribbon natin, i-ribbon. Wala na yung buhag-hag na yun, pati ito. Madali lang yan. Click, click. Hold space para ma-move. Tapos, ayun, ganun nga, dapat sundan nyo. Hold space to move. Yan. Dandahanin natin, ha. I-click mo yung pintol, tapos ikot-ikutin mo. Dito mo dapat bibitawan sa linya. Dapat hindi dito nakatutok, hindi doon. Kundi dapat dyan. Kung saan siya na-shoot, okay? Click-click lang, hindi mo kailangan ano-ano pa dyan. Huwag ka nang gumawa ng iba-iba pa. Ito yung pinakamabilis na paraan. So ito, gusto mo i-ribbon? Ribbon. Tapos dito, tapos click, enter ulit. Tapos control shift ay agad. Tapos unlock. Lagyan mo, 2x2 to. Delete. Tapos control, pindot sa keyboard ng letter C para crop ulit. Tapos ganyan. Forward na. Tapos enter. Tapos gusto ba natin itong paputiin? Tingnan natin. Baka lalong puputi. Diba? Sa chord lang. Pagpaputi, chord. Dito. Click yung chord. Tapos, ayan. Diba? Puti na. Ito. Control, click. Tapos, wala pa pala tayong layer. Ayan. Background. Dahil sa ilalim, tapos control, click. Tapos control E. Pareho tayo na ba yan? Diba? So, mayroon na agad tayong 4 na tao. So, napakaganda ng kuha natin. Diba? So, ganun lang kasimple. Yan. So, ganun din ang sistema. Control, Alt-I, tapos 300. Ayan. Yan po, purong-puro po yung tutorial natin, Ayan, so hanggang dito na lang muna ang ating tutorial sa paggawa ng 2x2 ID picture at saka 1x1 ng mabilisan at sa mabagal na paraan. So, this is Informative Tips RTV. Kung gusto mo mapanood ang ibang hakbang at tips at technique, mag-subscribe ka na, tapos mag-like, mag-comment ka, mag-request ka kung anong gusto mo. Sa sunod nating pagkikita, marami ka pang matutunan. So, bye-bye!